Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakitaan ng House Justice Committee ng probable cause para litisin ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Unanimous o walang tumutol sa mosyon ng pagbotohan ng mga miyembro ng komite. Pinag-isa na rin ng komite ang dalawang impeachment complaint at ipinag-utos ng committee chairman ang paghahanda ng committee report. At nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Mel, Vicky, Emil, walang tumutol sa mahigit 50 miyembro ng House Justice Committee ng pagbotohan na kung may sapat bang ebidensya para sa isang full-blown na impeachment hearing ang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. 9/2026. Matapos ang 2 buwang pagdinig at 3 clarificatory hearings, pinagbotohan na kanina kung may probable cause sa dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na tinatalakay ng House Justice Committee. Ang sabi ng dalawang endorser ng Zaballa at Cabrera impeachment complaints, higit pa sa probable cause o sapat na batayan para ituloy sa paglilitis ang mga reklamo laban sa vice. From the misuse and abuse of confidential funds, bribery of DepEd officials, to the alarming pattern of amassing unexplained wealth, to the gravity of threats and seditious incitement that strike at the very heart of our constitutional order, ito po ay klaro. There exists probable cause to impeach the Vice President. Walang duda, higit pa sa probable cause ang ating nakita. Madam Chair, may sapat na usok na tayo para patunayang may sunog, may malakas na probable cause upang i-impeach si Sara Duterte. Hindi ito fishing expedition. Pero bago yan mapagbotohan ng komite, nagtanong muna si Congressman Lordan Suwan. Hindi po ba medyo mabilis ang pagboto natin para sa probable cause? I ask this not to delay the work of this committee, but because I believe that the gravity of what we are about to do demands that we ask it. I think it would be prudent for us, in the interest of fairness, and to afford the Vice President every avenue for due process, to extend by 1 additional hearing date. Ang suwestyon na extension ni Suwan, sinusugan ni Congressman Roch Gutierrez. I am more of the opinion that out of abundant caution, as we keep saying, that we should afford the Vice President more chances. Pero pinalagan ito ng ilang miyembro ng komite. Ito na ho ang pang-anim na pagdinig mula po nung naipasa po sa komiting ito ang panukalang i-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Naniniwala ho ang kinatawang ito, Madam Chair, na dapat na ho nating desisyonan niyo yung hapon. We have given so many chances for Vice President Duterte to explain and present her side regarding the impeachment complaints filed against her. Pero wali, consistently absent siya talaga. Ginoghost niya tayo paulit-ulit. Nabigyan na rin natin ng sapat na pagkakataon si Vice President Sara Duterte na humarap at ibigay yung kanyang panig. Despite the repeated notices, despite the repeated opportunities for the Vice President to participate in these proceedings, ay dinedma po niya ang Committee on Justice. Sa huli, umatras sina Suwan at Rodriguez sa kanilang suwestyon na magbigay pa ng palugit sa Vice Presidente. Madam Chair, we submit to the wisdom and consensus of the committee. At nang tumuloy na ang botohan, Please raise your right hand. unanimous o walang tumutol sa mosyon para deklarang may probable cause o sapat na batayan para ituloy sa paglilitis ang dalawang impeachment complaint. 53 sa mga miyembro ng House Committee on Justice ang bumoto pabor dyan. That concludes our voting. And the chair pronounces that the existence of probable cause has been declared with respect to both the Zaballa complaint and the Cabrera complaint. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery, graft and corruption, and other high crimes sa mga grounds for impeachment na nakalatag sa Cabrera at Zaballa impeachment complaints. Kaugnay ito na hindi umano maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente, ang di umano tamang deklarasyon sa kanyang SALN, ang maanumalya umanong paggamit ng confidential funds, pati na ang mga pagbabanta umano niya sa buhay ni Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
kasunod ng inaprobahang motion ni Representative Laila de Lima na i-consolidate o pag-isahin ang dalawang impeachment complaint. Ipinag-utos na ni House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro ang paghahanda ng committee report. We direct the committee to prepare the committee report along with the resolution and the articles of impeachment. We further direct the committee to transmit the same to the complainant, the respondent vice president, and the justice members. Ang committee report na ito, aprobahan pa ng komite sa kanilang susunod na pagdinig sa May 4. Bago nila ito ipadala sa plenaryo at sa lahat ng mga miyembro ng Kamara, pati na kay Vice President Duterte. Ang committee report kailangang aprobahan sa botong 1/3 ng lahat ng mga miyembro ng Kamara o hindi bababa sa 106 na kongresista para ma-impeach si Duterte ng mababang kapulungan at may transmit ang articles of impeachment sa Senado na magsisilbi namang impeachment court. Sa May 4 na o sa Lunes, ay inaasang babalik ang sesyon ng Kongreso matapos ang kanilang isang buwang break. Sakto sa inaasang pag-aproba ng House Justice Committee sa committee report na nagsasabing meron ng probable cause ang impeachment complaint laban sa Vice President. Ayon sa ilang source, isang linggo pa mula May 4 inaasang boboto ang buong plenaryo kung iakyat sa Senado ang impeachment complaint. Yan ang latest mula rito sa Kamara. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tiba. Iginiit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi naaayon sa saligang batas ang ginawang proseso ng House Committee on Justice. Sa kanilang pahayag, sinabi ng kanyang mga abogado na sa halip na limitahan ng komite sa verified complaints laban sa bise at mga attachments nito, pinalawak daw nito ang proseso sa mga bagay na naaakma lamang sa isang full trial o ganap na paglilitis. Ayon pa sa defense team ng bise, hindi na raw nakakagulat ang desisyon ng komite na may probable cause ang impeachment complaint. Batay na rin anila sa naging paggulong ng mga pagdinig. Aligasyon naman ng kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, may tumatawag sa mga chief of staff ng mga kongresista para bumoto pabor sa impeachment kung ayaw daw nilang mawala ng budget ang kanilang distrito. Kung kumpiyansa niya ang liderato sa mga reklamo laban sa bise, dapat hayaan ang ebidensyang magsalita. Hinihingan pa po namin ang reaksyon dito ang House Committee on Justice. At habang nagaganap ang pagdinig sa House Committee on Justice para sa impeachment complaint laban sa bise, naroon si Vice President Sara Duterte sa isang pop-up exhibit sa San Pedro, Laguna, tungkol sa mga naging vice-presidente ng Pilipinas. Ang proyekto ng Office of the Vice President, isa raw pagkilala sa 14 na lider na humawak sa pwestong Vice President sa isang siglong panunungkulan ng tanggapan. May nakitang probable cause ang Bureau of Internal Revenue para maglunsad ng tax audit kay Vice President Sara Duterte, kanyang mister at siyam na negosyong may kaugnayan sa kanila. Nakatutok si Mark Salazar. Ang mga inilatag na impormasyon tungkol sa yaman ni Vice President Sara Duterte at ng asawang si Attorney Manasseh Carpio sa pagdinig ng House Committee on Justice ay sapat raw na mitya para maglunsad ang Bureau of Internal Revenue ng tax audit sa mag-asawa. Kasi ang commissioner may power to obtain third-party information. So, based on the news and in the impeachment proceedings and hearings being conducted, and taking into account the Ombudsman's testimony on the SALN and the Anti-Money Laundering Council, so nakitaan po ng probable cause for the issuance of letter of authority for the conduct of audit investigation. Dahil may probable cause na nakita ang BIR, nag-issue ito ng letters of authority para i-audit ang mag-asawa at ang siyam na mga negosyong iniuugnay sa kanila. So si BIR naman po, pag may nakita po kaming tax liability at hindi po siya bayad, under the date program of the BIR, we will issue a letter of authority to conduct audit investigation. Kabilang sa siyam na negosyong bubuksan ang books of accounts at accounting records ay ang law office ng mag-asawa at ilang kumpanya, pati na salon at security agency. Paliwanag ni BIR Commissioner Martin Mendoza, ang letter of authority ay legal na instrumento ng BIR para simulan ang formal na tax audit ng sinumang taxpayer.
Hindi raw ito conclusion of liability pero kinakailangan daw sa pagsilip lang kung tama ang buwis na binayaran. Kung may tax violation na makikita, trabaho raw ng BIR magsampa ng kasong civil, administrative at criminal. Sa press release ng BIR, sinabi nilang layunin nito na makolekta ang tamang buwis para sa gobyerno. Sinisiguro nitong rules-based at naaayon sa kanilang legal protocol ang audit sa paghahabol sa mga tax evaders. Kikilalanin rin daw ang karapatan ng ino-audit. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag si Vice President Sara Duterte at si Attorney Manasseh Carpio tungkol dito. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Bago pa ang botohan ay kinumpirma na ng National Bureau of Investigation o NBI na lumabas umano sa kanilang investigasyon na may mga kinausap ngang hitman si Vice President Sara Duterte para patayin sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at nooy House Speaker Martin Romualdez. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Yes, Pel, sinabi nga ng NBI na may lead na sila sa posibleng kinausap umano ng Vice-Presidente sa bantanga nitong pagpapatay kay Pangulo, kay First Lady at dating House Speaker. At ayon pa nga sa NBI, posibleng nasa paligid lang ito ng Vice. Sa impeachment hearing ng House Justice Committee laban kay Vice President Sara Duterte, pinalabas ang video ng Vice ukol sa kanya umanong pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker noong November 23, 2024. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Liza Marcos, Bongbong Marcos. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI na nag-imbestiga sa insidente, ang sinabi ng Vice ay may tuturing na inciting to sedition. So, batay po dyan sa sinasabi ninyo at sa napanood po nating video earlier, yung po bang ginawa ni VP Sara ay inciting to sedition? Based on the investigation conducted by the NBI, a complaint referred by the NBI, which includes inciting to sedition, contains all the necessary evidence to prove the essential elements of the crime and should be docketed for preliminary investigation. May tuturing rin daw na grave threats ang ginawa ni Vice President Duterte. Yung po bang ginawa ni VP Sara, grave threats po ba yon? Ang naging findings po ng NBI, the acts of the Vice President constitutes grave threats. Batay sa revised penal code, ang grave threats ay pagbabanta laban sa isang tao, sa kanyang dangal o ari-arian at sa kanyang pamilya. Dagdag pa ng NBI, nakitaan din daw nila ito ng reasonable certainty of conviction. Sabi nga ng NBI, there is reasonable certainty of conviction against VP Sara on 1 count of inciting to sedition and 3 counts of grave threats. Kung hindi tama ang ugaling ito para sa second highest official of the land, mas lalong hindi po ito karapat-dapat para sa isang tao na nag-aambisyon na maging highest official of the land. Ang application nga namin, that is a threat. That is an actual threat to the President and to the wife and the former Speaker. Kinumpirma rin ng isang opisyal ng NBI na base sa kanilang pag-iimbestiga, may kinausap ng hitman si VP Sara. May mga lead na raw ang NBI kung sino ang taong ito at maaring may kinalaman daw dito ang ilang nagbibigay ng seguridad sa Vice. We have leads already. We have some personalities that we are surveillance at sinusundan po namin. And this is the assassin hired to kill the President, the First Lady, and the former Speaker, which we saw from her video. It's not been denied na mayroon pong itinayong Vice President Sara, parang Vice Presidential Security Group, yung sarili niyang group. So, yun na lang, in general, we're looking on those individuals in the close associates of the Vice President.
May kontrang manifestation naman si Representative Paulo Marcoleta. I have a copy of a more complete video. And I can say that the video was spliced and edited out. Meron pong mga tanong doon that led to the Vice President's response. Kasama rin sa mga isinumite ng NBI na video sa komite ang pahayag sa media ni VP Sara noong June 2024 bago ang State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos. No. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Yes, kasama po sa conduct of investigation and an ongoing investigation po. Meron po ba siyang alam na masamang mangyayari nung panahon na yon? O may alam ba ang ating Vice Presidente na mangyayari kaya ayaw po niyang dumalo sa SONA? So ito po yung mga katanungan. Unfair naman po kung ang pop culture reference ay gagawin basihan ng suspicion. Marami namang gumagamit ng references from films and series as metaphor. Metaphor lang, Madam Chair. Ang punto ko lang, yung series ng Designated Survivor ay widely known na fiction. Kung ginamit man ito ng Vice Presidente, it could simply be a figure of speech. We should be careful not to overinterpret statements or put meaning beyond its plain language. May mga ipinakita rin na ilang video ni Mayor Baste Duterte na iniimbestigahan ng NBI. Just recently, I think first week of April, there was a rally in Club Filipino when they launched the Rage. Even the name, you'll see it, Rage. Wherein the Mayor Baste Duterte made reference to kuhain yung ulo ng Pangulong Marcos. And we've noticed a pattern na paulit-ulit, laging sinasabi, kuhain yung ulo. At dahil daw sa iba pang banta sa Pangulo, naglunsad ng task force ang NBI para maimbestigahan ang lahat ng ito. Mel, una na nga naghain ng reklamong inciting to sedition at 3 counts nga ng grave threats ang NBI sa Department of Justice laban sa Vice at ayon kay Attorney Polo Martinez, ang tagapagsalita ng DOJ, sa ngayon daw ay under review pa ang nasabing mga kaso at wala pang inilalabas na resolusyon. Sinikap naman nating makuha ang panig ng Vice Presidente doon sa mga sinabi ng NBI sa House Justice Committee pero sa ngayon ay wala pa silang pahayag. Yan ang latest mula rito sa Batasang Pambansa. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.